Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kusim. Taong 1960, Kandihay, Bohol. Nang mga panong ito, 19 na taong gulang pa lamang si Kusim. Kakalibing pa lang ng lolo niyang si Adoro. Kagad itong sumunod sa yumaong asawa na si Lola Pasita. Kasalukuyang nililinis ng binata ang tahanan ng matanda. Malaki ang bahay. 2 palapag at halatang napaglumaan na ng panahon. Maliban pa dyan, ito ang dating tagpuan ng mga taong umanib sa kilusan nung panahon ng digmaan. Maraming namatay sa tahanang iyon bukod pa sa mga labi na dinadala doon. Hindi naman lingid sa kaalaman ng buong pamilya na si Lolo Adoro ay kasapi ng kilusan. Matapos ang digmaan, malaki ang pinagbago ng matanda. Palaging tahimik. Umaalis ng tahanan ngunit hindi nila alam kung saan nagpupunta. Habang naglilinis ang binata sa itaas, sa kwarto ng lolo't lola, napapaisip noon si Kusim na tignan kung ano ba talaga ang laman ng kwarto sa kabila. Noong nabubuhay pa ang mga matanda, walang sino mang nakakapasok sa isang maliit na kwarto na nakakandado. Lahat ng miyembro ng pamilya pinagbabawalan na pakialaman ang kwarto. Dagdag pa ni Lolo Adoro, may masamang mangyayari sa kahit sinong pumasok sa kwarto. Basta ang haka-haka noon, baka may masasamang elemento na nakatira sa loob nito. Bukod sa nakakandado, pinalibutan pa ito ng kadena na may telang nakalambitin at may mga alpabetong hindi naman maintindihan. Kahit nang mautusan siya ng ama na maglinis ng bahay ng lolo, mahigpit pa rin itong pinagbawalan na pasukin ang silid. Kaso nga lang sa pagkakataong ito, malakas ang kuryosidad ng binata na malaman kung ano ang makikita sa loob. Naiisip niya ng mga sandaling iyon. Wala namang makakakita sa kanya dahil mag-isa lang. Ang problema, nakakandado ito kaya naghanap ng paraan si Kusim na matignan ang lugar. Sinubukan niyang itulak ang pinto. May siwang ngunit hindi naman maaninag ang loob. Hanggang sa naisip niyang akyatin ang kisame at doon dumaan. Ginawa ito ng binata. Kumuha siya ng bangko at pagkatapos makatungtong, lumundag si Kusim sabay kapit sa itaas. Gumapang ang binata sa ibabaw ng kisame hanggang sa makakita ng butas, papasok sa nakakandadong pintuan. Sinilip niya ang loob. Puno na ito ng mga sapot ng gagamba. Halos hindi na makita ang kwarto dahil bukod sa mga sagabal na sapot, binalot na din ng makapal na alikabok. Hanggang sa napansin niya ang malaking aparador na tansya niya ay lampas tao. Marahang bumaba si Kusim. Tumungtong sa aparador at maingat na lumundag sa sahig. Lumangit-ngit pa ang sahig na inakala ng binata ay bibigay. Tama siya sa sukat. Lampas tao nga ang aparador at may nakaukit sa pinto na maraming kataga. Ngunit ni isa wala siyang naintindihan. Tinignan ni Kusim ang buong kwarto pero wala namang kakaiba. Walang ibang laman maliban na lang sa aparador. Kaya inisip ng binata na baka ito na ang lihim na nakapaloob sa kwarto. Pero ang tanong niya sa sarili, ano kaya ang laman nito? Akala niya nung una nakakandado din ngunit nang hawakan ng pintuan, kusang bumukas at may nakita siyang malaking bagay na nakabalot sa tela. Ano kaya to? Teka, ang bigat naman.
Wika ni Kusim habang hinahatak ang malaking bagay. Dahil sa sobrang bigat. Nang matumba ito sa balikat ni Kusim, napaluhod ang binata. Ayon sa kanya, tila may bakal na laman ng tela. Hindi nga siya nagkamali dahil nang ilapag niya ito sa sahig at binuklat ang nakabaluktot. Bumungad sa kanya ang napakalaking patalim. Tila sundang ito nalampas kay Kusim ang haba. Sobrang talim at nang sinubukan niya sa tela, nanlaki ang mga mata ni Kusim. Sapagkat nagmistulang papel ang tela kahit wala siyang puwersang ginamit. Nakakatakot naman. Mukhang espada to ng matangkad na tao ah. Teka, hindi lang basta matangkad. Parang higante. Wika ni Kusim sa sarili. Kaya mas lalong napaisip ang binata kung ito ba ang itinatagong lihim ng lolo sa loob ng mahabang panahon. Naglalaro sa isip ng binata kung anong misteryo ang bumabalot sa malaking patalim. Maya-maya pa, may napansin siya na iba pang bagay sa loob ng aparador bukod sa patalim. Isang kulay itim na kahon at inaanay na ang bawat gilid. Kinuha ito ni Kusim. Ngunit pag-angat niya sa kahon, bumigay ang bandang ibaba nito at may nalaglag na kwintas. Kulay itim ang tali, habang yung palamuti naman ay mukhang peraso ng tawas na kasing laki ng palad. Inangat ito ng binata. May kabigatan ito ng tamaan ng liwanag mula sa siwang. Naging kulay dilaw. Nagliliwanag habang may umiikot na usok at bigla na lang sumabog. Ramdam ni Kusim ang puwersa at biglang namanhid ang buong katawan. Kasabay ng paggapang ng kung anong bagay sa balat ni Kusim. Mula sa kamay kung nasaan naroon ang kwintas. Gumagalaw ito sa ugat ni Kusim hanggang sa unti-unting nararamdaman sa buong katawan. Dahil sa pangyayari, napapitlag si Kusim. Ngunit bigla na lang lumangit-ngit ang sahig na anumang oras ay maaari nang gumuho. Ilang segundo lang ang pagitan. Tuluyang bumigay ang sahig kaya lumusot si Kusim papunta sa ibaba. Sa bandang kusina kung saan naroon ang tambakan ng mga lumang kagamitan. Kasama niya sa pagbagsak yung malaking patalim at bagay na tila kwintas. May kataasan ang pinaglaglagan niya. Kaya sobrang natakot noon si Kusim kung bakit hindi man lang siya nasaktan. Hindi ito nakalimutan ni Kusim. Sa katunayan, nauna pa ang ulo na humampas sa lupa at nadaganan ng aparador. Pero kahit kaunting galos wala siyang natamo. Kung iisipin, dapat basag na ang ulo at balina ang buto dahil sa bigat ng dumagan sa kanya. Mabuti na lang wala ang mga magulang ng mga panong iyon. Dahil kung nagkataon, siguradong malalaman ng mga ito kung anong nangyari sa bahay ng lolo at lola. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil ilang metro lang ang layo sa tahanan nila Kusim. Napaisip siya kung ano ang gagawin. Bukod sa misteryo kung bakit hindi man lang siya nasaktan, nabalik tanaw niya ang kakaibang nangyari sa katawan. Alam niya sa sarili na likha ito ng kwintas na hawak niya. Hindi malaman ang gagawin ng sandaling iyon. Hanggang sa bigla na lang pumasok sa isip na ilabas ang mga nakuhang gamit at dalhin ito sa kaibigang matanda na kilalang albularyo sa lugar. Si Tandang Dako. Ito ang bansag sa kanilang lugar dahil malaki itong tao. Inihanda na ni Kusim ang sarili. Alam niyang mahabang lakaran nito at bukod pa dyan, napakabigat ng malaking patalim. Huminga ng malalim ang binata sabay buhat sa bakal. Ngunit nawalan siya ng balanse at nagulat. Biglang gumaan yung malaking patalim. Ayon kay Kusim, hindi na nalalayo ang bigat nito sa normal na timbang ng karaniwang itak. Yung malaking bakal ay naging sobrang gaan na siya namang mas lalong nagpataka sa binata.
Kanina lang napakabigat nito na buhatin, ngunit ngayon tila wala na ito sa kanya. Nagagawa niya pa itong iwas-iwas ng walang kahirap-hirap. Dinampot niya ang kwintas, isinuot at marahang lumabas ng bahay. Napakaingat ni Kusim. Tinitignan niya ang buong lugar kung wala bang tao. Nang makita niya na napakapayapa na ng lugar, kagad tumakbo ang binata papunta sa bahay nila Mang Dako. Habang binabaybay ang daan na napapagitnaan ng ilang kabayan, hindi lumilingon si Kusim. Pero nagtataka siya sa sarili kung bakit bawat hakbang at tapak sa lupa, naririnig niya ang bawat kalabog na tila napakabigat niya. Idagdag pa dyan, hindi man lang siya natitisod sa kahit anong nakaharang. Salip hindi alintana ang mga maliliit na kahoy at masukal na lugar kung saan siya napapadaan. Hanggang sa nakarating na siya malapit sa bahay ni Mang Dako, bahagya niyang binagalan ang paglalakad. Kumabig papunta sa likod dahil may isang pasyenteng inaasikaso si Mang Dako. Kasama pa nito ang dalagang anak ni Mang Dako na si Hasmin. Nang makarating naman sa likod, kagad niyang pinasandal ang mahabang patalim sa puno ng buli. Nang matapos sumirit ng takbo papunta sa balon at doon naghilamos si Kusim, tinanggal niya ang mga alikabok sa katawan na naging putik ng pagpawisan. Matapos nun, pasimpleng lumapit si Kusim doon sa bakuran ng bahay kung saan may beranda at nanggagamot si Mang Dako. O Kusim, ang aga mo naman ata para manligaw. Teka ga, hindi ka man lang naligo. Asmin, kapag nanuyo ang lalaking ito, huwag kang maniniwala ha. Kilala ko ang apog yan. Maraming kalokohang ginagawa yan. Wika ni Mang Dako. Hindi na bago kay Kusim dahil ito ang palaging bungad sa kanya sa tuwing mapapabisita sa tahanan ng albularyo. Kilala siya ng matanda. Madalas silang magkasama, lalo na kapag isinasabong ang manok, inuman at ilang pang aliwan. Nagkakasundo ang mga ito. Kaya ganun na lang ang paghihigpit ni Mang Dako sa anak dahil alam niyang nahuhumaling si Kusim kay Hasmin. Mang Dako, hindi porket bibisita ako dito manliligaw na, no? Tugon ni Kusim. Yang diskarte mo, gawain ko yan noon eh. Kunyari kakaibiganin yung tatay ano, para magkasundo kagad. Ay sus, magpatuloy ka muna. At saka, hindi bagay sa iyo yung anak ko. Bansot ka eh. Wika ni Mang Dako. Hindi po yan yung sadya ko dito. Pagkatapos po ng panggagamot nyo sa pasyente, may ipapakita po ako sa inyo. Hasmin, magandang hapon sa iyo Wika ni Kusim. Abay talagang may pahabol pa. May pahabol ka pa sa anak ko ha. Sa akin hindi ka man lang bumati na magandang umaga. Doon ka nga, doon ka magantay sa kamalig. Ikaw naman Hasmin, pumasok ka sa loob. Magsaing ka na. Wika ni Mang Dako. Hindi na nagsalita pa si Kusim. Tahimik itong pumunta sa kamalig at inantay na matapos ang albularyo. Gabi na nang matapos ito sa panggagamot. Lumapit si Mang Dako at nagtanong kung ano ang sadya ni Kusim. Sumunod po kayo sa akin. Doon po malapit sa balon ko inilagay. Teka, huwag niyo naman po akong itulak. Wika ni Kusim. Ay sos, dumiretso ka na. Huwag ka nang tumingin sa bahay. Alam kong anak ko ang tinatanaw mo. Eh nasaan ba? Teka nga. Bakit parang may kakaiba sa'yo? Teka. Nakakakilabot ka. Huminto ka nga. Wika ni Mang Dako at bigla na lang sumimangot ang muka. Tinitigan niya ng maigi si Kusim. Kitang-kita ng binata ang pagtataka nito
Tinignan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Dahil dito, nagtanong ang binata kung bakit. Ngunit hindi kaagad nakapagsalita si Mang Dako. Nakatitig pa rin ito sa kanya. Wala. Naaasiwa lang ako sa'yo. Parang may nagbago eh. Sandali. Saan bang ipapakita mo sa akin? Wika ni Mang Dako. Inangat ni Kusim ang kamay. Tinuro ang mahabang bakal na nakasandal sa puno ng buli. Yan po oh. Yan po ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito. Wika ni Kusim. Nang makita ni Mang Dako ang gamit, makikita sa muka at kilos nito ang sobrang pagkamangha. Nanlaki ang mga mata. Napatakip ng bibig habang umiiling. Napabitaw pa ito ng mabigat na salita. Mabaging langit. Saan galing yan? Ikaw ba ang may dala niyan? Tanong ni Mang Dako. Sinabi naman ni Kuming na dala niya at ipinaliwanag din kung saan niya nakuha. Lahat ng detalye at mga nangyari sa kanya nakakaiba. Totoo nga ano? Totoo nga ang sinabi ng tatay ko. Si Tatang Adoro isang mamamatay aswang. Ang pagsali ng matanda noon sa kilusan, maliban sa pakikipaglaban sa mga sumakop na banyaga, pumapatay din sa mga aswang na nagsasamantala habang nangyayari ang digmaan. Kung tutuusin, halos maubos ang aswang noon sa lugar dahil sa kanya. Alam mo ba kung anong klaseng sandata yan, Kusib? Hoy! Saan ka ba nakatingin ang layo ng mga mata mo Doon ka nakatingin sa bahay namin. Hoy! Alam mo ba kung ano yung gamit na yan? Yan ang tinatawag na kampilan ng mandirigbang engkanto. Wika ni Mang Dako. Natigilan si Kusim. Kumunot ang muka habang nakanganga ang bibig. Sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ng albularyo, maraming siglo na ang nakalipas nang mangyari ang digmaan. Hindi sa panig ng mga tao, kung hindi digmaan ng mga engkanto. Isang tao ang gumagala noon sa gubat. Natagpuan ang naiwang gamit ng mandirigmang engkanto na nasa ilalim ng malaking puno ng balayong. Naging bantog ang taong nakakuha ng kampilan. Dahil napaka-misteryoso, minsan niya lamang itong nakikita. Dagdag pa ng albularyo, maaring si Lolo Adoro ay anak ng taong bantog na mananabas ng aswang. Ang legasiya ng ama ay pinagpatuloy ni Adoro, ngunit nang maging payapa na itinago na ang gamit. Nang mga sandaling iyon maging si Kusim hindi makapaniwala. May nakatago pa palang lihim sa pagkatao ng lolo maliban sa pagiging rebelde. Ang kampilan ay may wagang bagay. Dagdag pa dyan ang paliwanag ni Mang Dako. Nangingilabot si Kusim. Mulat naman ang binata sa mga kakaibang bagay. Dahil din ito kay Mang Dako na lagi niyang nakakasama. Pero sa pagkakataong ito, ngayon pa lang niya nakita si Mang Dako na may kakaibang reaksyon. Habang pinagmamasdan ng gamit, halo-halong emosyon na hindi mapaliwanag ang nararamdaman. Tila may takot na may kasamang pagkamangha. Lumapit si Mang Dako sa kampilan. Hinahaplos ang gamit habang napapailing. Kung hindi ako nagkakamali, may kasama pang kwintas ang bagay na to. Iisa lang ang may-aring engkanto. Ito ay ang engkantong walog. Mga higante. Nakakakilabot ang itsura ng walog. Ang hawakan naman ng kampilan na to, dignom na mula sa kahoy na balayong. Ramdam na ramdam ko ang lakas ng bertod. At isa pa, gawa sa banal at matigas na kahoy. Sandali, matanong ko lang, bukod dito, may nakita ka pa bang iba? Tanong ni Mang Dako. Tumango si Kusim. Inangat ang bagay na nakatago sa leeg. Ito po,
Nang mahawakan ko po to, parang umalog po yung katawan ko. Mula po dito hanggang sa paa. Parang may gumagapang tapos nagliliwanag po siya. Pero ngayon hindi na eh. Kaso mainit siya sa balat. Pagpapaliwanag ni Cosima. Makikita sa mga mata ni Mang Dako na tila naaligaga at natatakot sa binata. Hindi kagad nakapagsalita. Hindi gumagalaw at nakatitig lang kay Cosima. Kaya naman napatanong ang binata kung bakit. Huwag ka sanang maging masamang tao, Cosima. Napakadelikado mo kaya pala naaasiwa ako sa'yo. Nakakapanindig balahibo ang nangyari sa'yo kanina. Isang indikasyon na pumasok na sa katawan mo ang presensya ng gamit na yan. Ang ibig sabihin, nasalo mo ang legasiya ng lolo mo nang hindi namamalayan. Hindi na yan magtatagal sa'yo. Maliban na lang kapag dumating ang araw na gusto mo nang isuko ang gamit. Pero matagal pa yon bago mangyari. Kagaya ng lolo mo, gagamitin pa ng gamit na yan ang katawan mo sa mahabang panahon. Hindi ka ba nagtataka? Nagsimula ka agad ang bisa. Paano mo nabitbit ang kampelan dito? Napakabigat yan. Cosima, ito lang ang pakiusap ko. Alam kong may pagkapilyo ka, pero hanggang doon lang. Huwag ka sanang maging masamang tao. Dahil kapag nangyari yon, babalutin ng karimlan ang isipan mo. Sasakupin ng demonyo at gagamitin ka nila para gumawa ng masama. Wika ni Mang Dako. Dagdag pa ng albularyo. Likas na masama ang kampilan at kwintas. Ngunit ginamit ito ng lolo niya sa kabutihan, maging ang unang naging may-ari. Kapag tumaliwas ang sino mang magtatangan dito, sasamantalin ng demonyo ang kainaan at tuluyang magiging halimaw si Cosima, na siyang napakahirap hadlangan dahil sa lakas ng gamit. Ano po ba yung sinasabi nyo? Mas kinikilabutan po ako sa inyo, Mang Dako. Paano nakarating kayo sa demonyo? Hanggang ngayon nagtataka po ako eh. At saka balot ng misteryong isipan ko dahil sa nangyari. Tapos sasabihin nyo, rekta, demonyo. Bakit? Masama po ba ako sa paningin nyo? Pinapasuri ko lang naman yung gamit ah. Tapos demonyo ka agad yung sasabihin nyo. Grabe ka naman, Mang Dako. Wika ni Cosima. Kilala kita eh. Parang hindi mo naman ako kasama palagi. Babaero ka, maangas, pikon, at palaging may kaalitan. Bukod pa dyan, malakas ka din uminom ng alak. Ano sa tingin mo? Hindi pa ba sapat yon para isipin ko na magiging demonyo ka? Tanong ni Mang Dako. Teka nga po, nalalayo na tayo sa usapan eh. Ano po bang dapat kong gawin? Tanong ni Cosima. Ayon sa albularyo, wala pa siyang maipapayo sa ngayon. Pero ang pinaka-importante, walang makakaalam na nasa kamay ni Cosima ang gamit. Hanggat maaari, manatiling lihim ito gaya ng paglihim ni Lolo Adoro sa tangan. Hindi naghihiwalay ang kwintas at ang kampilan. Kombinasyon ito, Cosima. Maaari mong itago ang kampilan sa pamamagitan ng kwintas na yan. Kaso ang problema, hindi ko alam kung paano eh. O siya, sige, manatili ka muna sa bahay ko. O hindi kaya naman, araw-araw ka na lang pumunta. Pag-aralan natin kung paano papaganahin ang mga gamit mo. Pero makinig ka. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Mang Dako. Hindi naman sumagot pa si Cosima. Maya-maya pa pinauwi na ni Mang Dako ang binata. Sinabihan niya na dapat magpaalam ito sa mga magulang. Kahit iba ang dahilan, basta hindi lang mag-alala ang mga ito na nasa poder niya ang binata. Yun na nga ang nangyari. Nagpaalam na si Cosim sa mga magulang. Kagad nakabalik ang binata sa tahanan ng albularyo.
May baon pa itong banig at kumot. Meron din siyang dalang bag na may lamang mga gamit. Teka, sandali nga Kusim. Sino ba nagsabi sa'yo na magdala ka ng sangkatutak na gamit? Dito ka ba titira habang buhay? Kayo naman po nagsabi sa akin eh. Sabi nyo dito muna ako. Kaya ito nagdala ako ng gamit. Dito na din po ako maliligo at kakain. Tugon ng binata. Makikita sa mukha ni Mang Dako na nagpipigil itong makapagbitaw ng mabigat na salita. Namumula na ang muka at magkasalubong ang kilay. O siya, sige. Pero doon ka sa kamalig matutulog. Lalagyan na lang kita ng tabing nang hindi ka lamigin. Ano pang tinitigin-tigin mo dyan? Ilagay mo na ang gamit mo sa kamalig. Isabit mo lang sa pawid yung mga basura ba? Wika ni Mang Dako. Magsasalita pa sana si Kusim, ngunit pinili na lang niya na manahimik. Nasa likod kasi nito si Yasmin, nakatitig sa kanya habang nakangiti. Sinabi ng matanda sa binata na maya-maya lang kakain na sila. Matapos doon maagang magpapahinga at bukas ng umaga, may kailangan silang puntahan. Napatanong naman si Kusim kung saan. Tumugon si Mang Dako. Sa lugar na tahanan ng mga mandirigmang engkanto. Baka sakaling makatulong ang presensya ng lugar para malaman kung ano ang paraan upang magamit ni Kusim ng tama ang mga gamit. Matapos makapag-usap, pumunta na si Kusim sa kamalig. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang nagdatingan ang 4 na tao, 3 matanda at 1 binata. Nasa bungad lang ito ng bakuran at hindi nagsasalita. Sa halip nakatayo lang, nakatanaw sa loob ng tahanan. Sinuri ito ng maigi ni Kusim dahil baka simpleng pasyente lang. Sa katunayan bumaba ng kamalig ang binata at lumapit. Ngunit nang makita ang mga mukha ng mga tao, biglang nabagabag si Kusim. Yung akala niyang nakatingin sa tahanan, sa kanya pala nakatitig. Nanlilisik ang mga mata na tila may nais gawin kay Kusim. Tinanong naman ng binata kung ano ang sadya nila sa lugar, ngunit hindi nagsasalita ang mga ito. Doon na nakaramdam ng takot si Kusim. Umatras ang binata hanggang sa narinig niya ang boses ni Mang Dako. Kusim, pumasok ka sa bahay, dalian mo! Wika ni Mang Dako. Hindi man alam ni Kusim ang dahilan, ngunit hinala niya dahil ito sa 4 na lalaki sa labas. Nang makalapit na sa matanda, bumulong ito sa kanya na mga aswang ang nakikita ni Kusim. Ano po, aswang? Parang tao lang naman pala eh. Teka nga po, ano po bang pakay nila dito? May atraso ka po ba sa kanila? Tanong ni Kusim. Wala akong atraso sa mga aswag. Hindi ko kilala ang mga yan. Pero isa lang ang naiisip kong dahilan. Maaaring ikaw ang sadya ng mga aswag. Posibleng naramdaman nila muli ang presensya ng mamamatay aswag na dating hinawakan ng lolo mo. Yari tayo. Mukhang napaaga yata. Hindi ka pa handa. Asmin, pumasok ka sa kwarto. Ikandado mong pintuan. Tugon ni Mang Dako. Po, bakit po tay at saka, ba't parang natataranta po kayo? Tanong ni Yasmin. Huwag ka nang magtanong. Pumasok ka na at ikandado mo ang pinto. Wika ni Mang Dako. Hindi na nagreklamo pa ang dalaga. Tumangulang ito at kaagad nang pumasok ng kwarto. Narinig pa ni Kusim ang pagkalampag ng kandado. Mang Dako, ano pong gagawin natin? Tanong ni Kusim. Hindi ako sigurado. Basta dahil sa'yo, mapapahamak pa ako eh. Bueno, maganda ka. Kunin mo sa gilid ng pintuan ng kampilan
Tignan natin kung anong kaya mong gawin. Wika ni Mang Dako. Ano po? Ano pong gagawin? Huwag ka na magsalita. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Basta sa oras na lumapit ang mga yan, tagain mo. Ay nako naman, hindi ko alam kung anong dapat na orasyon para sa iyo eh. Nabasa ba ka kaagad bata? Sige na, ayan na, dito, dalian mo. Wika ni Mang Dako. Sumunod naman si Kusim sa matanda. Matapos makuha ang kampilan, bumaba sila ng beranda at pumunta sa kamalig. Nang mga sandaling ito, may kakaibang nangyayari sa katawan ni Kusim. Hindi niya maintindihan. Para bang mainit at pumipitik ang kamay habang hawak ang kampilan. Yung suot naman niyang kwintas, tila bumabaon sa dibdib. Kinapapa ito ng binata ngunit naroon lang naman. Sadyang merong kakaiba. Habang yung kaninang pagiging aligaga, nawala ito. Bigla na lang tumindi ang nararamdamang tapang. Magandang gabi. Ako na ang unang babati mga Ginoo. Ano bang may tutulong namin sa inyo? Wika ni Mang Dako. Nagsalita naman ang isa sa mga aswang. Yung matandang panot. May balbas na hanggang dibdib. Tinatanong pa ba yan? Sa tingin mo mga hangal kami. Ang binata lang ang sadya namin. Kaya pwede ba, ipaubaya mo na lang siya sa amin. Yang isang yan. Hindi ikaw ang kailangan namin. Ayokong madamay ka. Wika ng matandang aswang. Ano bang kailangan nyo sa akin? Wala naman akong atraso sa inyo. Tugon ni Kusim. Nang mga sandaling ito nagulat si Mang Dako. Hindi dahil sa mga aswang, kung hindi kung paanong magbitaw ng salita ang binata. Tinitigan ng matanda si Kusim. Nakikita niyang namumula ang mga mata ng binata at yung kamay na nakahawak sa kampilan ay unti-unting umuusok. Hanggang sa napansin niya ang marahang paglapit ng isa sa mga nilalang. Yung binata na may mahabang buhok at nakaubad ng pang-itaas. Umatras si Mang Dako. Kinukumpas ang kamay at nagbabato ng orasyon. Ngunit nakikita ni Mang Dako na hindi alintana ng mga aswang ang ginagawa. Kusim! Hoy Kusim! Umatras ka! Dalian mo! Wika ng matanda. Ngunit hindi gumagalaw si Kusim. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Salip nakatayo lang at buhat ang kampilan sa balikat. Naririnig ni Mang Dako ang kakaibang paghinga ng binata. Tila hilik ng malaking nilalang at paglakas ng kakaibang puwersa sa paligid. Nararamdaman ni Mang Dako ang pagtama ng mainit na aura na mula sa katawan ni Kusim. Noong ilang distansya na lang ang aswang, dito biglang itinaas ng binata ang kampilan ng walang kahirap-hirap. Nakaduro ang patalim sa kalangitan at kung titignan, mukhang karaniwang itak lang ang bitbit ng binata. Nakakamangha. Mukhang hindi na kailangan ng proseso ng tangan. Hindi kaya ora mismo magkakaroon ng bisa sa oras na ginamit niya ito sa pagpatay? Wika ni Mang Dako sa sarili. Hoy Pogi, alam mo bang gamitin yan? Matagal na panahon na naming tinutugis ang mananabas ng aswang. Pero magaling magtago eh. Ni hindi nagiiwan ng bakas. Hindi nga din namin alam kung sino siya eh. Bigla na lang tumigil sa pagpatay ng aswang. 5 taon na namin siyang hinahanap. Pero ngayon lang eh. Isang pipitsuging bata lang ang sumalubong sa amin. Wika ng binatang aswang. Dagdag pa nito. Maigi nilang inoobserba ng lugar noong maramdaman nila muli ang mananabas. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita nila ang matagal nang hinahanap.
Kagad daw nilang napagtanto na maaaring nailipat na sa binata ang tangan. Ngunit hindi pa ito napag-aaralan kung paano itago ang presensya ng gamit. Kaya hindi sila natakot dahil baguhan pa lang si Kusim. Ang ibig sabihin, hindi pa nito alam gamitin ang kampilan. Isang patunay na dyan na madali lang nila nalaman kung sino ang may hawak ng tangan ngayon. O na, tama kayo. Sa katunayan, kaninang umaga ko lang to nakuha eh. Pero hindi na importanteng malaman kung saan. Bakit ayaw niyong lumapit? Baguhan lang pala ako eh. Sige nga, lumapit nga kayo. Wika ni Kusim. Hindi ko alam kung nakainom ba yung binatang to eh. Ganyan ba siya kapag nalalasing eh? Sobrang yabang. Wika ni Mang Dako sa sarili. Hanggang sa bigla na lang sumunggab si Kusim, kasabay ng paghataw ng kampilan. Napapikit pa ang mata ng albularyo dahil sumabog ang alikabok sa paligid. Pagdilat ng mga mata, napanganga ang matanda nang makitang bagsak na sa lupa ang aswang na malapit kay Kusim at nahati ang katawan nito. Pagsipat niya kung nasaan ang binata, naroon na ito sa tabi pa ng 3 aswang na tila sinemento at hindi makagalaw sa takot. Baguhan lang pala ako ha. Hoy, matandang panot. Eto klaro na ba? Bakit parang natatakot ka sa akin? Kayong dalawa naman, hindi man lang ba kayo kikilos? Teka, ang haba ng buhok nyo ah. Eto naman, ang dulas ng anit ng matanda. Wika ni Kusim. Hinawakan nito ang buhok ng 2 aswang at hinipo ang panot na ulo ng matanda. Hanggang sa dinuro ni Kusim ang kampilan sa mukha ng mga ito at sinampal ang dulo ng patalim. Natumba yung matanda. Bigla na lang itong bumangon at dumipa. Kasabay ng pangyayari, nagulat si Kusim at napapitlag nang bigla na lang nag-anyong aswang yung matanda. Mabilis na humaba yung balahibo, umitim at umusli ang huso. Buong akala niya ang nakikita ay aswang na anyo na ng nilalang. Paano ba naman kasi? Ito pa lang ang unang beses na makakita ng aswang. Hindi niya alam na nagpapalit pa pala ito ng anyo sa pagiging napakapangit na nilalang. Mabaging langit. Mang Dako, ang pangit nito ah. Wika ni Kusim habang unti-unting umaatras. Ay naku, akala ko pa naman matapang. Hoy, wala akong may tutulong sa'yo. Tuloy mo na lang yung angas mo kanina ha. Sampalin mo uli. Gamit niyang sagwan na hawak mo. Ay sagwan, gamit niyang kampilan. Hoy teka, naku umatras na nga, nabahag na ang loko ah. Hoy balikan mo. Huwag mo nang dali ng mga yan sa bahay. Kung anong lakas sa normal na katauhan, yun lang din ang lakas niyan sa anyong aswang. Huwag ka matakot. Wika ni Mang Dako. Hanggang sa nagpalit na din ng anyo yung 2 natira ng mga sandaling ito. Dahil sa ingay lumabas si Yasmin ng kwarto at sumilip sa bintana. Nang makita ang mga nilalang, napasigaw ito dahilan kaya nataranta si Mang Dako. Kagad na pumasok ng tahanan ng matanda. Hinila si Yasmin papasok ng kwarto. Ano bang sinabi ko sa'yo? Dito ka lang sa loob. Wika ni Mang Dako. Ano po ba yung mga yan, Tay? Nakakatakot naman po yung itsura nila. Tanong ni Yasmin. Habang si Kusim, nilabanan niya ang takot sa sarili. Nagbuntong hininga at tinarak ang kampilan sa lupa. Pero hindi pa rin tuluyang nawawala ang takot. Sobrang kinilabutan si Kusim sa mukha ng 3 aswang na nakita.
Sa hindi malamang dahilan, biglang umalog ang lupa. May naririnig si Mang Dako na nakakakilabot na boses. Tumingin ito sa paligid, ngunit wala naman siyang nakikita. Hindi ko binigay ang gamit para lang sa kaduwagan. Binigay ko ang sandata para labanan ng kasamaan. Hoy, matagal akong nag-antay. Matagal akong nagtago sa aparador. Tapos ikaw lang palang magbubukas at papalit kay Adoro. Kung ganon, baka nasa maling tao ang gamit ko. Magtitiis ako sa'yo ng mahabang panahon. Wika ng boses. Sino ka? Magpakita ka sa akin, nasan ka ba? Tanong ni Kusim. Mangmang, nasa loob ako ng katawan mo. Ako ang walog. Nagmamay-ari ng kampilan. Kumilos ka na. Tugon ng boses. Ito na ang walog, ang mandirigmang engkanto. Naguguluhan si Kusim ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung totoo ba ang narinig o katang-isip lang. Magpasaganon pa man, walang nagawa ang binata kung hindi lumaban. Napagtanto niya na kapag hindi napigilan ang mga aswang at nagpadala siya sa takot, mapapahamak sila ni Mang Dako at ang anak na si Yasmin. Ilang segundo lang, isa-isa nang gumapang ang mga aswang papalapit kay Kusim. Ayon sa binata, maging ang balahibo sa batok ay nagtayuan. Tila mga gagamba ang mga ito, pahintu-hintu pa na mukhang susunggab. Hanggang sa sabay itong gumapang ng mabilis at tumalon kay Kusim. Kagad namang binunot ng binata ang kampilan. Sabay buwelo paikot at hataw sa mga aswang. Rinig sa lugar ang tunog na tila sinibak na kahoy. Pagkabagsak sa lupa ng mga aswang, dalawa dito nagkahiwalay ang katawan. Samantalang ang isa naman na matandang panot, nasugatan lang sa balikat. Nakalambitin na lang ang braso na tila naputol na. Ay sus, pareho lang pala yung lakas nyo eh. Mukha lang ang nagbago. Pero aaminin ko sobra talagang nakakatakot yung itsura nyo. Wika ni Kusim. Hoy! Ano pang inaantay mo? Patayin mo na! Wika ni Mang Dako habang nakasilip sa bintana. Naglakad na si Kusim papalapit sa aswang. Umatras naman ang nilalang at lumingon pa sa likod. Hanggang sa bigla na lang sumirit ng takbo sabay lundag papunta sa kakawyan. Napabitaw naman ng mabigat na salita si Mang Dako. Lumabas ito ng tahanan at pinagalitan si Kusim. Sinabing bakit pa pinatakas. Ay ano pang iniisip mo? Dapat sinundan mo na kaagad ng pagtaga. Nakatakas tuloy. Nako, kilala ka na nila. Hindi malayong dudumugin ng mga aswang ang lugar na ito. Ang masaklap, damay na ako, pati na din ang anak ko. Wika ni Mang Dako. Habulin ko po, Mang Dako, wag po kayo mag-alala. Tugon ni Kusim. Kagad naman itong tumakbo sa kakawyan. Nang mga sandaling ito, kita sa mukha ni Mang Dako ang takot at pagkalito. Anak Yasmin, doon ka muna sa bahay ng tiya mo. Wika ni Mang Dako. Kagad namang lumapit si Yasmin. Bakit po, tay? Saan po kayo pupunta? Ayon kay Mang Dako, tutulungan niya si Kusim. Sisiguraduhin nitong magtatagumpay sa pagpatay ng aswang ang binata. Dahil kung hindi, lalaganap ang mga aswang sa lugar. Sige na. Huwag ka na munang magtanong ba. Basta magtago ka. Mag-iingat ka, anak ka. Eto kasing si Kusim
kapag hindi nasugpo ang aswang na tumakas, siguradong babalik sila dito sa lugar. Ano sa tingin mo mangyayari sa atin ha? Mapapahamak tayo. Sige na, umalis ka na anak. Wika namang dako. Tumangulang si Yasmin bilang pagsang-ayon. Habang naghahanda ng kagamitan ang dalaga sa pag-alis. Nakahanda na rin si Mang Dako ng mga kagamitan, pangontra sa mga aswang. Ilang sandali lang umalis na si Mang Dako. Sinusundan ng matanda kung saan papunta si Kusim. Dala ni Mang Dako ang buntot page na itinali sa dulo ng lubid. Tangkil din ito ang lumang tabak na namana sa mga ninuno at ilang mga bagay na nakasabit sa leeg, mga mutya at medalyon ni Mang Dako. Alam niya kung saan papunta ang tinatahak na landas ni Kusim sapagkat ramdam niya ang naiiwang presensya ng binata sa bawat lugar. Napapaisip noon ng matanda, paano na lang kapag hindi naabutan ni Kusim yung aswang? Kaya gano'n na lang ang pananalangin ni Mang Dako na sana wag magkatotoo ang iniisip. Tansya ni Mang Dako, halos 1 oras na siyang sumusunod sa bakas ni Kusim, ngunit hindi niya maaninag ang binata. Tila sobrang layo pa ng kailangan niyang bagtasin bago makita si Kusim. Ngunit sa kabila ng lahat hindi sumuko ang matanda. Unti-unti niya nang nararamdaman ang pagod. Maya-maya pa nanlaki mga mata ni Mang Dako nang makakita ng mga nagkalat na talsik ng dugo. May mga peraso doon ng laman ng tao na tila ba tinadtad. Hindi naman kaila kay Mang Dako na si Kusim ang gumawa nito. Maaaring ang mga lamang nagkalat ay galing sa aswang na bumagat sa binata. Ito naman ngayon ang mas lalong nagpalala sa pagiging aligaga ni Mang Dako, sapagkat maaaring may iba pang mga aswang na nakakita sa binata at nasabihan na ang mga ibang kauri. Naku ka, Kusim, sinimulan mo to. Dapat inubos mo na kasi lahat kanina. Kung hindi, magiging delikado ang lugar natin. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Wika ni Mang Dako na patuloy pa rin sa paghingi ng tulong sa itaas. Ilang oras pa na paglalakbay ng matanda at habang palayo ng palayo, dumadami din ang nakikita niyang mga bangkay. Hanggang sa napahinto na lang bigla si Mang Dako. Nakarinig siya ng ungol at pag-angil sa unahan. Kinabahan ng matanda dahil kung hindi siya nagkakamali, nasa unahan si Kusim, nakikipagpatayan sa mga aswang. Marahang kumabig sa mga punong magkakadikit si Mang Dako. Dito dumaan ng maingat hanggang sa nakita ang ilang kabahayan sa unahan. Mga kubo lang at tama nga siya ng hinala. Naroon si Kusim sa gitna ng kabahayan. Napapalibutan ito ng lampas 10 katao. Pero alam ni Mang Dako na aswang ang mga ito. Hindi malaman ni Mang Dako ang gagawin. Bagaman kumpleto ng kagamitan, ngunit hinihila siya ng sariling pagkatakot. Hindi niya na maiakbang pa ang mga paa. Panay sipat sa paligid at baka may nagtatagong aswang. Hanggang sa nakarinig si Mang Dako ng mahinang kaluskos. Galing sa likuran. Paglingon ng matanda, laking gulat niya nang makita si Yasmin. Ano bang ginagawa mo dito? Ay naku, ikaw talaga. Napakadelikado dito, Yasmin. Bakit ka ba sumunod? Wika ni Mang Dako sa mahinang boses. Hindi po ako mapanatag, Tay. Nag-aalala po ako para sa inyo. Teka nga po, may karunungan din naman po ko kagaya nyo ah. Kaya ko din pong lumaban. Ito, dala ko po yung itak. Wika ni Yasmin. Oo, may karunungan ka at alam kong biyasa ka. Pero anak kita, hindi pwedeng may mangyari sa'yo. Ay Diyos ko, nakikita mo ba ang nasa paligid mo? Pugad ito ng mga aswang. Hindi nga ako nagpapadalos-dalos tapos dumagdag ka pa.
Hindi ka na din pwedeng bumalik. Baka bagatin ka ng mga aswag. Dito ka lang. Huwag kang lalayo. Wika ni Mang Dako. Bigla na lang siyang tinulak ni Yasmin. Nakita ang anak. Lumundag sa isang banda. Pinagtataga ang isang puno. Nanlaki mga mata ni Mang Dako. Nakarinig siya ng pag-ungol. Bigla na lang may natumba na tao mula sa punong tinataga ni Yasmin. Isang aswang. Wala ng buhay. Hindi na nakapagsalita si Mang Dako. Nakanganga at sobrang namangha sa ginawa ng anak. Ilang segundo lang ang namagitan. Sumigaw si Yasmin at sinabing palapit na sa kanila si Kusim. Ngunit sangkatutak na aswang ang nakasunod sa binata. Kaagad namang napatayo si Mang Dako. Walang nagawa kung hindi harapin na lang ang paparating na panganib. Yawa ka talaga, Kusim. Talagang dinala mo ang mga impakto dito. Wika ni Mang Dako. Sabay bunot sa itak at lubid na may buntot pagi. Nakita ko si Yasmin saka ikaw Mang Dako. Malay ko bang susundan ako ng mga aswang? Teka, ako na nga haharap. Diyan lang kayo. Wika ni Kusim. Sabay harap sa mga aswang at winasiwas ang kampilan. Nang mga sandaling ito hindi nakagalaw si Mang Dako at Yasmin. Nakikita nila sa gilid ni Kusim ang isang napakalaking tao. Nakasakay sa hindi malamang nilalang. Mukhang salagubang ang sinasakyan at kapareho din itong higante. Anak, yan ang mandirigmang engkanto. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang gabay ng binata. Wika ni Mang Dako. Nakikita ng mag-ama na tila pinaglalaroan lang ni Kusim ang mga aswang. Isa-isa itong bumabagsak sa lupa at ang masaklap. Halos hindi na makilala ang mga ito. Sumasabog ang katawan ng nilalang sa oras na tamaan ng malaking kampilan. Maya-maya pa, nakakabinging katahimikan ang lumukob sa lugar. Patay na ang lahat ng aswang at tila pininturahan ng dugo ang buong lugar. Habang si Kusim naman, hindi na makilala dahil naliligo ito ng dugo. Nang mga sandaling ito wala na yung malaking nilalang sa gilid ng binata. Hindi nagsasalita si Yasmin. Nakatulala lang at bakas sa muka ang matinding pagkamangha. Samantalang si Mang Dako naman lumapit kay Kusim. Sa tingin ko, ito na yung lugar na sinasabi ng tatay ko na pinamumugara ng aswag. Pero hindi ako sigurado kung naubos mo na ang lahat. Maaaring may nakatakas, lalo na't may mga pamilya din ng mga aswang na yan. Kusim, alam ko na kung bakit pinili ng dating nagmamay-ari ng gamit na manatili sa gubat. Dahil alam niya sa sarili na kapag nakasalamuha siya sa mga tao, maaaring madamay ang mga ito. Alam din niya na pinag-iinitan talaga ng mga aswang ang mananabas. Mabuti yung lolo mo. Alam kung papaano itago ang sarili. Siguro sa haba ng panahon, naanapan niya ito ng paraan para lang makasama ang pamilya. Pero ang dating may-ari, hindi yun gumagala at minsan lang nagpapakita. Kung ako sa'yo, hindi na ko uuwi. Alam mo na ang dahilan ko, Sib. Wika ni Mang Dako. Tumango si Kusim at sinabing naiintindihan niya ang sitwasyon. Paano naman po kayo? Hindi na rin po kayo pwedeng umuwi . Pati na rin si Yasmin. Nadamay na po kayo dahil sa akin. Tugon ni Kusim. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Dako. Tumingin lang ito sa anak. Makikita sa mga mata ang pangngilid ng luha. Walang problema sa akin, Tay. Kung yun po ang tama, gagawin ko po yun kahit may kapalit. Pero para din po to sa mga tao . Ubusin po natin yung mga aswang. Kasama po si Kusim.
Wika ng dalaga. Hindi na sila bumalik pa sa sariling lugar. Nabulabog ang puok at inakala ng mga residente na baka pinatay ng mga aswang sina Kusim at mag-ama. Nanatili silang tatlo sa gubat. Gumawa ng tahanan sa liblib na lugar at dito nanirahan. Minsan bumibisita si Kusim sa pamilya, ngunit sandali lang at kaagad ding umaalis para kahit papano hindi na ito mag-alala. Araw-araw pumapatay ng aswang si Kusim. May iba na hindi niya alam kung aswang ba o hindi. Basta napakapangit ng itsura at tila bulok na laman ng amoy. Bagaman may nasisilungan sa loob ng gubat, pero hindi pumapayag si Mang Dako na nasa isang bubong silang lahat. Sa ganong sitwasyon, wala pa ring tiwala si Mang Dako kay Kusim para sa anak na dalaga. Habang yung mandirigmang engkanto, tuluyan ang nakasundo ni Kusim. Sa katunayan, ito pa ang nagturo sa binata kung paano gamitin ng tama ang mga tangan. Ipinaliwanag din ito kung bakit napasakamay ng tao ang gamit ng nilalang. Ayon sa mandirigmang engkanto, nasa loob ito ng puno ng balayon. Dignom na puno, pero matatawag ding sinukuan. Ito lang ang natatanging puno sa loob ng gubat na tinitingala ng lahat ng mga punong nasa paligid. Ito ang puso at sentro ng kalikasan. Doon nagbabantay ang diwata ng mga engkanto. Totoo na may nangyayaring digmaan noon sa mga kapwa engkanto. Nang matalo na mga gawi-gawin ang mandirigmang engkanto, sinuko nito ang gamit sa diwata. Nilagay sa loob ng puno at yun na ang balayong. Ang diwata ang nagpasya na ipagkalob ito sa tao upang kahit papano magamit sa kabutihan. Ito ang batayan ng halos lahat ng tangan. Namimili ng karapat-dapat ang mga nilalang at elemento upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. May mga susunod pang kwento patungkol sa kampilan at mandirigmang engkanto. Tatapusin lang muna natin ang kwento ng Maharlikang Balaw. Muli maraming salamat. Paalam. Ang ninuno. Ang ninuno.